Ang dilatang sardinas ay isa sa pinakapangkaraniwang pagkain ng mga Pilipino. Abot kaya, madaling ihanda at sapat para sa buong pamilya. Sa katunayan, ayon sa mga pag-aaral, ang sardinas ay likas na mayaman sa omega-3, protina, calcium at vitamina D na mahalaga para sa puso, buto at kalusugan ng utak. Ngunit hindi lahat ng sardinas na nasa lata ay pare-pareho ang kalidad. Marami sa mga sikat na brand sa merkado ang dumaraan sa matinding pagpoproseso at naglalaman ng sobrang sodium, artificial preservatives at murang mantika na maaaring magdulot ng mataas na blood pressure, pamamaga ng katawan at panganib sa sakit sa puso kapag palagi ang kinakain, lalo na sa mga senior. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa nutrisyon na ang labis na sodium at processed oils ay direktang inuugnay sa hypertension at chronic inflammation. Kaya mahalagang maging mapanuri sa pagpili ng sardinas. Sa videong ito, tatalakayin natin ang 6 na dilatang sardinas na mas mabuting iwasan ng mga Pilipino at ilalahad din ang ilang brand na mas ligtas at mas malinis ang sangkap, batay sa nutisyon at pananaliksik. Bago tayo magpatuloy, isulat sa komento kung anong brand ng sardinas ang madalas mong binibili at bakit. Ang iyong karanasan ay maaaring makatulong sa iba. Simulan na natin. Family's Brand Sardinas. Ang Family's Brand Sardinas ay karaniwang binibili ng mga Pilipinong naghahanap ng pinakamurang opsyon. Madali itong hanap, maraming stock, at madalas ginagamit bilang mabilisang ulam sa mga abalang araw o mahigpit na linggo. Ang problema ay inuuna ng tatak na ito ang gastos higit sa lahat. Ang makukuha mo ay hindi dekalidad na isda, kundi mga sardinas na lubhang na proseso at idinisenyo para mabuhay ng matagal sa pag-iimbak. Ang mga sardinas mismo ay kadalasang malambot at durog, isang malinaw na palatandaan ng sobrang pagluluto at mababang uri ng isda. Kapag masyadong pinilit ang pagluluto ng sardinas, nawawala ang tekstura at malaking bahagi ng omega-3 fats nito. Sa halip na matigas, bubong isda, malambot at madudurog na piraso ang makukuha mo na umaasa sa sarsa para sa lasa. Ang sarsa ang gumagawa ng karamihan sa trabaho. Ito ay karaniwang mataas sa sodium at kung minsan ay may asukal na ginagamit para takpan ang mahinang kalidad ng isda. Ang isang lata ay maaaring magpataas ng sodium intake ng lampas sa malusog na antas, lalo na para sa mga Pilipinong madalas kumain ng dilatang sardinas. Maaaring mabusog ka sa Family's Brand, ngunit sa nutritional na aspeto, isa ito sa pinakamahinang opsyon sa istante. Numero 5. Master Sardinas. Ang Master Sardinas ay isa pang napakakaraniwang opsyon sa Pilipinas, lalo na para sa mabilisang agkain at emergency food. Abot kaya, madaling mahanap at madalas binibili ng hindi masyadong iniisip. Para sa maraming Pilipino, ang Master ay parang isang ligtas na default. Ngunit tulad ng ibang murang dilatang sardinas, hindi prioridad dito ang kalidad. Ang shelf life at presyo ang nauna. Ang isda ay karaniwang sobrang luto, kaya kadalasang malambot, durog at masinsin na nakapaloob sa lata ang mga sardinas. Ang antas na ito ng pagpoproseso ay sumisira sa malaking bahagi ng natural na omega-3 fats at nutrients na kilala sa sardinas. Sa halip na matigas, buong isda, isang produkto ang makukuha mo na lubhang umaasa sa sarsa para maging masarap. Pag-usapan ng sasang, ang Master Sardinas ay karaniwang nakalagay sa tomato sauce na mataas sa sodium at kadalasang medyo matamis. Ang kombinasyong ito ay tumutulong itago ang mahinang kalidad ng isda habang pinapataas ang asin na pumapasok sa katawan. Para sa mga Pilipinong regular na kumakain ng sardinas, nakakadagdag ito sa hypertension at iba pang pangmatagalang issue sa kalusugan. Maaaring maging hawa ang Master Sardinas, ngunit malayo ito sa isang malinis o masustansyang kimagyumulan ng protina. Numero 4. Youngstown Sardinas. Ang Youngstown Sardinas ay napakasikat sa Pilipinas, lalo na sa mga estudyante, manggagawa at pamilyang naghahanap ng mabilisang ulam. Ang branding nito ay mukhang moderno at palakaibigan na nagtitiwala dito nang walang pag-aalinlangan ang maraming Pilipino. Ngunit sa likod ng pamilyar na label, sunusunod ng Youngstown ang parehong mababang gastos, mataas na pagpuproseso, gaya ng karamihan sa mga sardinas para sa masa.
Ang mga sardinas mismo ay kadalasang maliit, malambot at sobrang luto. Ito ay tanda ng agresibong init ng pagpoproseso na sumisira sa isda at nagpapababa ng mahahalagang nutrients gaya ng omega-3 fatty acids. Sa halip na matigas, buong sardinas, karaniwang kang makakakuha ng madupok na piraso na madudurog kaagad pagbukas mo ng lata. Ang tomato sauce ang pinagmumulan ng karamihan sa lasa at iyon ang problema. Ito ay karaniwang mataas sa sodium at kung minsan ay asukal na ginagamit para kumpensahan ang mahinang kalidad ng isda. Para sa mga Pilipinong kumakain ng dilatang sardinas ng ilang beses sa isang linggo, nagdadagdag ito ng mabigat na asin sa dieta. Maginhawa at pamilyar ang Youngstown. Mulit sa nutrisyon, ito ay ginawa para magpabusog, hindi para panatilihin kang malusog. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Numero 3. 555 Sardinas. Ang 555 sardinas ay isa sa mga pinakakilalang tatak ng dilatang sardinas sa Pilipinas. Matagal na ito sa merkado at madalas nauugnay sa pagiging maaasahan at halaga. Maraming Pilipino ang lumaking kumakain nito na lumilika ng pakiramdam ng tiwala. Ngulit tulad ng karamihan sa mga sardinas para sa masa, inuuna ng 555 ang dami at katatagan sa istante kaysa kalidad at nutrisyon ng isda. Ang mga sardinas ay karaniwang sobrang luto, kaya malambot ang laman at madaling mawasak. Ang antas na ito ng pagproproseso ay makabuluhang nagpapababa sa omega-3 content, ang pangunahing nutritional na dahilan para kumain ng sardinas. Ang dapat sana ay isang nutrient-dense na isda ay nagiging isang pinagkukunan ng protina na walang texture at pinagkakaisa lamang ng sarsa. Ang sarsa ay karaniwang mataas sa sodium at idinisenyo para takpan ang malabnaw o mababang uri ng isda. Ang isang lata ay maaaring maglaman na ng malaking bahagi ng iyong pang-araw-araw na limitasyon sa asin. Para sa mga Pilipinong umaasa sa dilatang sardinas bilang regular na ulam, tahimik itong nakakadagdag sa alta presyon at iba pang pangmatagalang problema sa kalusugan. Nagpapabusog ang 555 sardinas, ngunit hindi ito sumusuporta sa tunay na nutrisyon. Numero 2. Mega Sardinas. Ang mega sardinas ay madalas iminumarketa bilang mas sariwa at mas mataas ang kalidad kaysa ibang dilatang sardinas sa Pilipinas. Binibigyang diin ng tatak ang laki, hitsura at mga pag-angkin sa marketing tungkol sa kasariwaan na nagpapapaniwala sa maraming Pilipino na ito ay mas malusog na opsyon. Ngunit sa kabila ng branding, ang mega ay isa pa ring dilatang sardinas na pangmasa na idinisenyo para sa dani, hindi para sa malinis na nutrisyon. Ang mga sardinas ay masinsing nakapaloob at agresibong niluluto upang matiyak ang mahabang shelf life. Ang mabigat na pagproproseso sa init na ito ay nagpapababa sa omega-3 fats at sumisira sa natural na estruktura ng isda. Habang maaaring mukhang mas malaki at mas buo ang mga sardinas kumpara sa mas murang mga tatak, malaking bahagi ng nutritional value na inaasahan ng mga tao mula sa sardinas ay nawala na sa oras na mabuksan mo ang lata. Ang tomato sauce ay isa pang alalahanin. Ito ay mataas sa sodium at idinisenyo para paigtingin ang lasa kaysa suportahan ang kalusugan. Para sa mga Pilipinong regular na kumakain ng dilatang sardinas, nagdadagdag ito ng makabulihang asin sa dieta. Ang mega sardinas ay maaaring magmukhang mas maayos sa loob ng lata, ngunit sa nutrisyon, nahuhulog pa rin ito sa parehong kategorya ng ibang lubhang na prosesong sardinas. Ligo Sardinas. Ang Ligo Sardinas ay isa sa mga pinakakonsumong dilatang sardinas sa Pilipinas at madalas itinuturing na gintong pamantayan ng mga lokal na tatak. Maraming Pilipino ang naniniwala na dahil sikat ang Ligo at medyo mas mahal kaysa iba, mas maganda ito. Ngunit ang kasikatan ay hindi katumbas ng kalidad. Ang Ligo ay isa pa ring dalatang sardinas para sa masa na idinisenyo para sa mahabang shelf life at pambansang distribusyon, hindi para sa kahusayan sa nutrisyon. Ang mga sardinas ay mabigat ang init na pinoproseso para matiyak ang pagkakapareho at kaligtasan.
Ang agresibong paglulutong ito ay sumisira sa isda at makabuluhang nagpapababa sa omega-3 fatty acids na siyang pangunahing benepisyong pangkalusugan ng pagkain ng sardinas. Habang maaring mukhang buo ang isda, malaking bahagi ng nutritional value nito ay naikompromiso na bago pa man ito makarating sa iyong plato. Ang sarsa ang nagpapatibay nito. Ang ligo sardinas ay nakalagay sa tomato sauce na mataas sa sodium at kadalasang medyo matamis na tumutulong itago ang sobrang naprosesong isda. Para sa mga Pilipinong umaasa sa sardinas bilang madalas na ulam, nag-aambag ito sa labis na asin na pumapasok sa katawan sa paglipas ng panahon. Maaring pamilar at nakagiginhawa ang ligo, ngulit sa nutrisyon, ito ay ginawa para tumagal sa istante, hindi para protektahan ang iyong kalusugan. Pagkatapos ng lahat ng iyon, narito ang pangunahing punto. Hindi lahat ng dilatang sardinas ay masama, ngunit iilan lang ang mga tatak na nakatuon sa malinis na isda, mas bababang sodium at tunay na nutrisyon sa halip na shelf life lamang. Numero 4. San Sebastian Sardinas. Ang San Sebastian Sardinas ay isang hindi gaanong kilalang opsyon sa Pilipinas, ngunit iyon ang bahagi ng dahilan kung bakit mas malinis sa mga ito. Nakakunama ito sa kalidad ng isda kaysa sa mabibigat na sarsa at agresibong marketing. Ang mga sardinas ay karaniwang mas matigas, mas magandang sukat at hindi nadudurog ng sobrang pagluluto, na isang malakas na palatandaan ng mas banyayad na pagpoproseso. Ang isa pang mahalagang pagkakaiba ay ang paglalagay. Ang San Sebastian Sardinas ay madalas nakalagay sa olive oil o mas simpleng sarsa, nakapansin-simpleng mas mababa ang sodium kumpara sa mga tatak ng sardinas para sa masa sa Pilipinas. Nakakatulong ito na mapanatili ang omega-3 fats sa halip na sirain ang mga ito sa pamamagitan ng labis na init at asin. Mapapansin mo talaga ang lasa ng isda, hindi lang ang sarsa. Para sa mga Pilipinong regular na kumakain ng sardinas, mahalaga ito. Nakakakuha ka ng tunay na protina, tunay na taba at mas konting additives. Hindi maangas o mura ang San Sebastian, ngunit iginagalang nito ang isda. Iyon pa lang ay mas mataas na ito sa kalidad kaysa kalamihan ng dilatang sardinas sa mga lokal na istante. Numero 3. King Oscar Sardinas. Ang King Oscar Sardinas ay itinuturing na isang premium at mapagkakatiwalaang tatak, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ayon sa maraming pag-aaral sa nutrisyon, ang kalidad ng isda at paraan ng pagproseso ay may malaking epekto sa dami ng omega-3 fatty acids, protina at bitamina D na nananatili sa dilatang sardinas. Dito namumukod-tangi ang King Oscar. Gumagamit sila ng mataas na uri ng sardinas at mas maingat na paglalata, kaya ang isda ay nananatiling puo, matigas at hindi durog, isang malinaw na indikasyon na hindi ito overcooked, na mahalaga sa pagpapanatili ng sustansya. Karaniwan ding nakapak ang King Oscar sa olive oil o tubig, sa halip na makapal na tomato sauce. Ayon sa research, ang ganitong uri ng pagpak ay nagreresulta sa mas mababang sodium at mas mahusay na pagprotekta sa omega-3 fats na mahalaga para sa puso, utak at kasukasuan, lalo na sa mga senior. Ibig sabihin, mas malapit ang nutrisyon nito sa sariwang isda kumpara sa karamihan ng murang sardinas. Oo, mas mahal ang King Oscar, ngunit malinaw. Ang binabayaran mo ay kalidad at nutrisyon, hindi lang pangalan o mahabang shelf life. Para sa mga Pilipinong inuuna ang kalusugan, ito ay isang matalinong pagpili. Numero 2. Matiz Sardinas. Ang Matiz Sardinas ay kabilang sa mga dekalidad at pinakaligtas na dilatang isda na maaaring mabili ng mga Pilipino, lalo na para sa mga taong inuuna ang kalusugan. Ayon sa mga pag-aaral sa nutrisyon, mas napapanatili ang omega-3 fatty acids, protina at mineral kapag ang isda ay dahan-dahang niluluto at hindi dumaraan sa sobrang init at matinding pagproseso. Ito mismo ang ginagawa ng Matiz. Ginagawa sila sa maliliit na batch gamit ang tradisyonal na pamamaraan, kaya hindi nasisira ang natural na sustansya ng sardinas. Kapag binuksan mo ang lata, mapapansin agad ang kaibahan. Ang sardinas ay buo, matibay at hindi durog, palatandaan na hindi ito overcooked. Mahalaga ito dahil ayon sa pananaliksik, ang sobrang lambot ng isda sa lata ay indikasyon ng labis na init na maaaring makasira sa omega-3 fats.
Ang matis ay nakaimbak sa dekalidad na olive oil na napatunayang tumutulong sa pagprotekta ng healthy fats at may sariling benepisyo sa puso at anti-inflammation. Isa pang malaking bentahe ng matis ay ang mas mababang sodium content kumpara sa karamihan ng mass-produced sardinas sa Pilipinas. Batay sa mga pag-aaral, ang sobrang sodium ay may direktang kaugnayan sa alta presyon at sakit sa puso, isang seryosong issue lalo na sa mga senior. Dahil walang matamis o maalat na sarsa, malinaw ang lasa ng mismong isda. Ang matis ay hindi para sa basta-basta. Ito ay isang tunay na pagkain para sa mga Pilipinong gustong makuha ang benepisyo ng sardinas, malakas na puso, malusog na utak at mas matibay na katawan ng walang kapalit na panganib. Tunay itong isang ligtas at matalinong opsyon. Numero 1. Ortiz Sardinas. Ang Ortiz Sardinas ay itinuturing na isa sa may pinakamataas na kalidad na dilatang sardinas sa mundo. At oo, available rin ito sa Pilipinas. Hindi ito basta-bastang claim lang. Ayon sa mga pag-aaral sa nutrisyon ng isda, mas mataas ang napapanatiling omega-3 fatty acids, protina at mahahalagang mineral kapag ang isda ay sariwa, maingat ang pagproseso at hindi nilulunod sa matatapang na sarsa. Eksakto ito ang prinsipyo ng Ortiz. Nakatuon ang Ortiz sa pana-panahong pangingisda. Ibig sabihin, hinuhuli lamang ang sardinas kapag pinakamataas ang kalidad at taba nito. Isang mahalagang factor dahil ang omega-3 content ay mas mataas sa ganitong yugto. Ang mga sardinas ay banayad na niluluto at manumanong inilalagay sa lata. Isang tradisyonal na proseso na napatunayang mas epektibo sa pagpapanatili ng estruktura at nutrients kumpara sa industrial mass processing. Sa halip na tomato sauce o matamis-alat na timpla, olive oil na mababa sa sodium ang gamit ng Ortiz. Ayon sa research, ang olive oil ay tumutulong sa proteksyon ng healthy fats laban sa oxidation, kaya mas napapanatili ang benepisyo ng sardinas sa puso at utak. Wala ring makapal na sarsa para pagtakpan ng mababang kalidad ng isda, isang malinaw na sinyalis ng kumpiyansa sa produkto. Kapag binuksan ang lata, mapapansin na ang isda ay buo, matibay at hindi durog, indikasyon ng tamang paghawak at minimal processing. Oo, mas mahal ang Ortiz, pero ayon sa prinsipyo ng nutrisyon, mas kaunti, ngunit mas malinis at masustansyang pagkain ang mas mabuting investment. Para sa mga Pilipinong seryoso sa kalusugan, lalo na sa puso, utak at joints, ang Ortiz Sardinas ay isa sa pinakaligtas, pinakatapat at pinaka-nutrition-dense na opsyon. Pangwakas ng kaisipan. Sa huli, ang kaalaman ang tunay na sandata ng bawat Pilipino pagdating sa pagpili ng pagkain para sa pamilya. Ang sardinas ay matagal nang itinuturing na pagkaing pangmasa, mura, madaling lutuin at mayaman sa protina at omega-3. Ngunit, tulad ng ipinakita sa paksang ito, hindi lahat ng sardinas na nasa lata ay pare-pareho ang kalidad, kaligtasan at benepisyo sa kalusugan. Mga brand na dapat talagang iwasan dahil sa sobrang alat, mababang kalidad ng isda, hindi malinaw na sangkap o posibleng panganib kapag palaging kinakain. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng problema sa puso, bato at pangkalahatang kalusugan, lalo na sa mga senior at may iniindang karamdaman. Sa kabilang banda, may mga brand din ng sardinas na napatunayang mas ligtas at mas maaasahan. Yaong malinaw ang label, mas maayos ang proseso ng paggawa at mas balansing nutrisyon. Ang pagpili sa mga mas ligtas na opsyon ay hindi lamang usapin ng lasa o presyo, kundi isang desisyong may pangmatagalang epekto sa ating kalusugan. Tandaan, ang maliit na pagtitipid ngayon ay maaaring magdulot ng malaking gasto sa ospital sa hinaharap. Bilang mga mamimili, may kapangyarihan tayong pumili ng mas matalino. Ugaliing magbasa ng label, iwasan ang sobrang alat at kahina-hinalang sangkap, at huwag matukso agad sa murang presyo. Mas mahalaga ang kalusugan kaysa anumang pansamantalang tipid. Sa bawat lata ng sardinas na binibili natin, bumuboto tayo para sa uri ng buhay na nais nating tahakin. Mas mahaba, mas malusog at mas may kalidad. Piliin natin ang tama para sa ating sarili at sa mga mahal natin sa buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share.
Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.